na tinutubuan ng ngipin si baby, alam niyo bang nantad na siya sa tooth cavity? Lalo na kung si mommy o ang mga nakapaligid sa kanya ay kulang sa oral hygiene. Pag may mga sira din silang ngipin, andun din yung mga MS na yan, no? Yung mga bacteria na yan. So, kahit hindi niya na-transfer through bloodstream, pwede niya ring ma-transfer, horizontal transfer naman, no? Yung sa pag-kiss. Payo ni Doc, wala pa mangipin si baby, panatilihing malinis ang kanyang gums o gilagid, pati na dila at loob ng pisngi. Dahan-dahang ipahid ang basa at malinis na puting tela o gasa matapos siyang dumede. Yung carbohydrates na yon pwede nasa milk din na primary food ng babies. No? At pagtubo ng ngipin ni baby, ipatingin agad sa isang pediatric dentist para malaman ang tamang pagtutoothbrush at maiwasan ang early childhood caries o pagkabulok. Ang dentista pambata rin ang magpapaliwanag ng kahalagahan ng oral hygiene at fluoride na tumutulong mapatibay ang mga ngipin ng anak. Ideally yung pinaka-ideal, every after feeding talaga dapat nililinisan yung ngipin. Ayon kay Doc, ang oral cavity ay isang disease o sakit na maaaring makahawa mula sa magulang papunta sa anak o anak sa iba pang mga bata. Kaya dapat maging huwaran ang mga magulang pagdating sa tamang oral hygiene, para lumaking matibay ang mga ngipin ng mga anak at may kumpiyansa sa sarili tuwing sila'y ngingiti. Hindi ho tayo nagre-relax dito sa ABS-CBN Garden, ha? Naku, ano hong sakit sa katawan? Likod po. Likod. At ano naman po yung ginagawa natin? I-stretch lang po namin yung likod ni ma'am para matanggal po yung sakit po na sa likod. Sige, tuloy mo nga, pakita nga. Ay, inuupuan. Opo, ma'am. Baka mamaya okay na. Okay na po. Gaano kabilis para ma-relieve naman ang ating 60 pasyente? seconds po. 60 seconds. Thank you very much. Thank you, ma'am. Hi, Doc. Ayan na naman ang pasyente natin. Hi. Ano pakiramdam mo? Masarap po. Masarap. Anong sakit sa katawan mo? Likod po. Likod. Thank you very much, Dr. Mangao. Thank you. At syempre ho, ang ating mga therapist, hindi lamang ho isa, ang dami nating mga kapamilya dito na nagbibigay ng relief sa katawan ng ating mga pasyente dito po sa ABS-CBN Garden. Syempre, nais po nating pasalamatan ang ating mga volunteers. Thank you very much. Ito, ano yan? Ano ito? Energy rod. Energy rod. At ang ginagawa naman natin. As nerve therapy sa mata. Ah. And then, ginagamitan po natin ng ATP eye drops para magkaroon ng kaginhawaan yung mata niya. Okay. Thank you po. Thank you very much. Pagpatuloy nyo lamang po yan. At syempre, hi, Doc. Good morning. Morning, ma'am. Ano pong problema ng pasyente? Meron siyang pain dito sa chest at saka medyo left shoulder. Okay. Kayo na bahala kay ate. Opo. Opo. Sige, bahala na daw si Doc sa inyo, ha? Good morning po sa inyo. Mga kapamilya, mula po dito sa ABS-CBN Garden, hindi lamang po kami ang dinubudumog dito. Pati po ang ating Grand Kapamilya Negosyo Fair na magaganap po ngayong araw pang opening doon po sa SMX, doon po sa Mall of Asia. At naroon po ang ating kasama, ang ating Salamat Doc correspondent na si Pierre Pastor. Pierre! Good morning, Bernadette! Magandang umaga sa inyong lahat, ating mga kapamilya. Narito nga tayo sa SMX sa May MOA para sa pagbubukas at pagsisimula ng ating Grand Kapamilya Negosyo 2 o Fair 2. Wala pa masyadong tao dahil naghahanda pa lamang ang mga narito, pero pasukin na natin at silipin natin kung anong ating makikita. Sabi kasi ng ating mga business experts, mas umaasenso daw kasi ang ating mga kababayan kapag sila ay may negosyo bukod sa pagiging empleyado ng isang kumpanya. So mas mabuti siguro na sila ay may negosyo habang sila ay isang empleyado. Pero hindi basta-basta pumapasok sa isang negosyo, hindi ba? Dapat ito ay pinaplano at pinag-aaralan. Kaya tayo merong may Grand Kapamilya Negosyo dahil dito tuturuan ang ating mga kapamilya kung paano magsisimula ng negosyo. So narito, marami tayong mga booths na narito. Mamaya magbubukas yan mga 10 a.m. Lahat ng sari-sari mga negosyo ay makikita natin dito na maaring simula ng ating mga kapamilya. At syempre, suportado tayo ng lahat ng programa ng ABS-CBN Current Affairs narito. At nandito tayo, syempre, sa booth ng Salamat Doc, kung saan nandito ang Remnant Healthcare Center. Ayan, nagsisimula na ito magbigay ng serbisyo sa ating mga kapamilya at hanggang mamaya magbibigay sila ng serbisyo sa mga kapamilya nating pupunta dito sa ating Grand
kapamilya negosyo. Balikan muna natin si Bernadette. Okay, Pierre. Thank you very much. Fresh breath ba kayo? Malalaman nyo yan sa pamamagitan ng pag-amoy ng inyong hininga. O baka may nagsabing may amoy. Pero alam nyo ba, meron na palang breath test ngayon na nakapagtutukoy kung ang isang tao ay may cancer po. Yan po ang ating ibabalita sa inyo sa ating Health Patrol.